tatlong uri ng pag-ibig. Ano ba niyo yun, di ba? Bagamat hindi po dyan ang mensahe natin, ha? Pahapyaw lang. Alam natin, ang unang pag-ibig ay mula sa Diyos. Pinakamataas, agape, tawag natin doon. No? Yun ang sa verse 13 kanina, natin binasa sa responsive reading. Walang dakilang pag-ibig na katulad nito ng isang taong mamatay para sa kanyang mga kaibigan. No? Yun ang pag-ibig. Yan. Okay? Ikalawang pag-ibig, tawag natin doon, filial. Yung bang bahagi na kung saan naiiba rin. Magulang sa anak, anak sa magulang. Filial love. Na po? Pangatlo, eros. Yan. Kaya meron tayong mga pelikula na mga bold, erotic. Na po? Salaman, opposite sex. No? Pero ngayon, sira na, wala nang opposite sex. Kinakasal na yung parehong babae, parehong lalaki. No? Nasira na yung pag-ibig na talagang inihulma ng Diyos. Ano? Since creation. Okay? Kahapon yan. Kaya hindi tayo nagsiselebrate ng Valentine's kasi sino ba si Valentino? Di ba? Hindi naman siyang author ng pag-ibig eh. Kaya karamihan, ang daming nag-greet sa akin, ganyan, Pastor, Happy Valentine. Hindi ko sila sinasagot. Sagot ko lang, Happy Heart. Ganon. Kasi ang tunay na pag-ibig mula sa Diyos. Na po? Hindi kay Valentino. See? Na po? Now, ang ating tema, misyon. Misyon mo. Misyon ko. Misyon ng lahat. Misyon ng Diyos. Misyon ng Ama. Misyon ng Panginoon Kristo. Hanggang sa lahat matupad ang lahat ng kanyang plano sa atin. Misyon, pag-ibig. Yan. Yan ang ating kanina. Na po? Now, ano ang misyon? Na po? Sino ang may misyon? Saan po nararapat magmisyon? Na po? At kailan dapat magmisyon? Ito po yung nakikita kong malaking kakulangan sa buhay ng mga Kristiyano. Na po? Satisfied na tayo sa sarili natin, anak tayo ng Diyos, pero yung bahagi ng pakikibahagi mo, na po, ng iyong tinanggap, na po, yun po yung mahina, na po. Samantalang napakaraming mapapahamak. Okay? Mga katanungang mahalaga sa bawat anak ng Diyos. Sa bawat area na ating kinalalagyan, sa bawat area na ating ginagalawan. No? Meron po tayong espesyal na responsibilidad na dapat isasagawa. Yan po. Ang John 3:16, balikan natin. Hindi tayong mahiwalay sa kaligtasan. Sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalatay sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po yung tunay na pag-ibig. Na po? Sa sanglibutan. Kaisa-isa. Yun na lang ang nasa iyo, ibibigay mo pa. Yan po yung pag-ibig. Yan po yung tunay na pag-ibig, yung walang string attached. Malimit kong sabihin po yan. Hindi yung pag-ibig na mahal kita kasi mabait ka sa akin. Yan. Mahal kita kasi sumusunod ka sa akin. Mahal kita kasi pinauutang mo ako. See? Mahal kita kasi may mga bagay na nandun, kaya mo siya mahal.
Ang tunay na pag-ibig, mahal kita kahit sinisiraan mo ako. Mahal kita kahit binabakbite mo ako. Mahal kita kahit alam ko na winawasak mo yung pagkatao ko. See? Yun po yung pagmamahal. Yun po yung pagmamahal ng Panginoon. Despite yung bahagi ng ating mga karunihan, kasalanan, na po, hindi niya tinignan. Nandun pa rin ang kanyang desisyon na mamatay para sa atin lahat. Now, sa Romas 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo makasalanan pa. Pansinin niyo ang bawat letra, ha? Pinatunayan, may resibo, may patunay. Na po. Namatay si Kristo sa atin nung tayo'y mga makasalanan pa. Pansinin niyo, yung tayo mga makasalanan pa. Okay? Ibig sabihin, wala ka na sa posisyon doon. Namatay si Kristo para sa atin nung tayo nandun pa. Ngayon, alam na nyo kung anong katayuan ninyo. Nakukuha ninyo? Andito na po kayo sa kalagayan ito. Ito ay isang salita ng isang katibayan, patunay, na bahagi ng ating kalagayan noon at kalagayan mo ngayon. Yan. Namatay si Kristo sa atin noon, nung tayo mga makasalanan pa. Ngayon, ano ibig sabihin? Hindi na tayo makasalanan? Maring sabihin mo, Pastor, nakakagawa pa naman tayo ng kasalanan eh. See? Tandaan natin ang bahagi ng pagiging authority. Ano po? Na mayroon ka. Simulang magkaroon ka ng relasyon sa Panginoon. Ang sabi ng 1:12, anak ka na ng Diyos. See? Kapag ka anak ka na ng Diyos, ano po, iba po ang termino at kalagayan mo bilang isang anak ng Diyos sa hindi anak ng Diyos. Yan po ang katayuan natin. Ano po? Nagkakasala ka. Yes. Kakasala ka. Pero pinatunayan po ng Panginoon, ang sabi ng mga awit 103, palangga wala dyan, talatang 10, kung siya'y magparusa sa kanyang mga anak, hindi na katulad ng pagsuway. Hindi na tayo sinisingil sa nagagawang kasalanan. See? Yun po yung katayuan po natin. Hindi na katulad ng dati. Ito po. Now, sa verse 9, yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. See? Lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Yan po yung katayuan po ng bawat isa. Okay? Tandaan natin, lagi nakasentro sa ating Panginoong Jesucristo. Sa kanyang kamatayan, sa kanyang paghihirap, sa kanyang dugo. Nandyan po yung kaligtasan. Okay? 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Ito, okay? Yan ba? Yan ba kasunod? Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Pansinin yung katayuan po natin. Yung tinuturing pong bago dyan, mula sa loob ng ating buong pagkatao. Pag sinabing buo, andyan na po yung bahagi ng tinatawag espiritu, kaluluwa, at katawan. Yan po yung buo. Na po? Bago po yan. Huwag niyong isipin na kuminsan, pagka ganito, nakilala mo na si Kristo, no? Pagkatapos, ando na yung binago na ang espiritu mo. Pero nandito pa yung laman mo.
yung laman mo, marami pa rin pagnanais. Di ba? Sabihin natin, sigarilyo. Yan. Isa yan sa mahirap tanggalin ng taong na sa ilalim yan. Sabihin natin, kilala mo na ang Panginoon, pero andun ka pa. Okay? Pero meron ng guilt na nasa iyo. Ha? Alam mo na mali. Alam mo na yung ginagawa ng iba, mali. Maging sa iyo, alam mo na mali. Okay? Pero hindi mo bahagi na mampak kaagad sa iyong sarili na matanggal ito. Okay? Ganito po yan. Walang tao na nakasalang sa operasyon. Pagkatapos, operahan, tinanggal yung kanyang tumor o anuman sa loob ng kanyang katawan, nawala na yung kanyang karamdaman, ayos na. Pero hindi nangangahulugan na siya ayos na. Hindi kaagad yun. Ibig sabihin, hindi kaagad pagbaba sa operating table, pwede na siyang tumakbo. Pwede na siyang gumalaw ng dating galaw niya. Hindi. Manatili siya sa bagay ng unti-unti hanggang sa maging ganap na kagalingan. Ganyan po. Na po? Babaguhin ka sapagkat mayroon ng espiritu sa iyo na nasa loob na nagsasabi, mali yan. See? Ganon yon. Okay? Ang sinabang na kay Kristo, bagong tao. Yan po. Unang Juan, kabanatang, dito pa, kapatid, yung kanina nilagay mo? Juan 3:18 ba yun? Ayan. Hindi na hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak. Ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Yan po yung andyan. Na po. Makita po natin, yung dalawang katayuan, andito pa hawak mo na. Yung bahagi ng katiyakan na wala ka na sa bahagi ng tinatawag na walang hanggang kaparusahan. Bagamat ang isang tao na wala pang relasyon sa Panginoon sa Kristo, buhay pa siya. Gumagalaw pa ngayon. Mag-i-enjoy sa buhay niya ngayon. Pero kapag ka wala relasyon sa Panginoon, nakatakda na po yan. Okay? Yan po yung buhay pa siya, patay na siya sa spiritual na kalagayan. Na po? Kaya pagka namatay, sabi natin, kaagad, ang sabi ng Biblia, Hebreo 9:27, itinakda sa tao ang mamatay minsan at pagkatapos nun ay ang paghuhukom. Kung ano yung buhay mo, dito, yun din ang buhay na kaagad na itatakal sa'yo. No? Yun kaagad ang kasunod. No po? Kung anong buhay na pinamuhay mo, no po? Yun din ang magiging buhay na kasunod doon. Okay? Ang sabi ng Biblia, 1 John chapter 5, kanina, verse 11 to 12, hindi hinatulan ng parusa ang sumampalataya sa anak. Ngunit hinatulan na, ang hindi sumampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. See? Tapos na, may hatol na siya. No? Wala siya pagkaiwas unless nakilalanin niya ang Panginoon sa buhay na ito. Kaya nga malimit kong sabihin na walang buhay na masusumpungan pagkatapos ng libingan. No? Ang buhay masusumpungan, ngayon pa lang, hindi ka pa dumarating sa tinatawag na takdang kamatayan sa pisikal. Dito, may katiyakan ka. Pero pagkatapos niyan, na wala kang relasyon sa Panginoon, dumating sa iyo yung tinatawag na kamatayan pisikal, wala na. Wala ka ng pag-asa. Kahit ano pang gawing padasal na padasal, nahatulang ka na. Wala na. Ang sabi ng 1 John chapter 5, verse 11 to 12, hindi lang kapatid.
Okay? At ito ang patotoo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. See? Andun po yung patotoo. Sa English, this is the witness, ang sabi diyan. Kaya makikita niyo sa hukuman, pag ikaw magwi-witness ka, yung kanan mo nakaganyan, ha? Yung kaliwa mo nakapatong sa Bible, patotoo. Ito ang patotoo. Ang kinaroroonan ng anak, kinaroroonan ng buhay. Ang hindi, wala. See? Pag wala ka, alam mo na kung saan ka paroroon. Ang dami nating katiyakan sa bagay ng isang pakikipagrelasyon mo sa ating Panginoong Jesucristo. Sa Juan 5:24, puro yan sa kalagayan po natin. Pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Ito po, nakita natin, yung katayuan mo, makasalanan ka, andito ka. Pero nung sumampalataya sa Panginoon, maging sa Ama, andito ka na. See? Wala ka na sa lugar ng kamatayan. Meron ka ng assurance na pwede mong panghawakan na pagkat nagawa na ito, na yung misyon ng ating Ama, ng ating Panginoon Kristo. Now, ito po yung resulta ng misyon ng ministeryo ng ating Diyos Ama. Now, maging ang ating Panginoon Kristo, mayroon po yung tinatawag na misyon. Misyon ng Ama, misyon ng Panginoon Kristo. Okay? Ito po yung misyon niya. Filipos 2:6-8. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, nature ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip kusa niyang binitiwan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya ay maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa cross. Pansinin niyo yung kanyang kalagayan. Dalawang nature. Isang nature niya na mula sa walang hanggan, pumasok sa isang laman na mayroong kamatayan. Yun po yung tanging layunin niya. Para akuin yung lahat ng ating mga kasiraan na siya magiging katugunan ng ating mga kaligtasan. Diba? Yan po yung kanyang misyon. Ang sabi ng Lucas, Kabanatang 1, talatang 38-39. Naparito ako upang, ano ba nakalagay dyan? Wala kapatid? Okay. Sa Lucas 19:10. Luke chapter 19. Lucas 19:10. Ang kanyang misyon, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Yan po yung misyon ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po? Marcos 1:38-39. Ngunit sinabi niya sa kanila, sa kanyang mga alagad, kailangan pumunta rin tayo sa mga karatig bayan
upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pagparito ko. See? Pagsasalaman. Ang ipahayag ang bahagi ng kanyang pagliligtas. 39. Nilibot nga ni Jesus ang buong Galilea, nangaral siya sa kanilang mga sinagoga at nagpalayas ng mga demonyo. See? Yan po. Kaya sabi niya sa 1 Jesus na parito ako upang magkaroon kayo ng buhay. Buhay na sagana. Nako. Sagana po yan, ibig sabihin, hindi po sa material, sa spiritual na kalagayan. Nako. 1 Jesus. Okay. Puro po talata tayo. Para makita po natin yung bahagi ng katotohanan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay, at manira. Naparito ako pang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. See? Yan po yung buhay na masaganang lubos. Taglay mo po yung buhay, yung mga pagpapala na makalangit. Pag tinignan nyo sa Efeso 1:13, sabi diyan, ibinuhos lahat ng Diyos yung mga biyaya, pagpapala na mula sa langit, simulang nakipag-isa ka sa ating Panginoon Kristo. Yun po yung mga pagpapala po. Na po? Na mayroon kang kapayapaan, kontento ka sa buhay mo, kahit tuyo lang, kahit ano, masaya ka sa buhay mo. Sapagkat alam mo na mayroon kang Diyos na siyang patuloy na nag-iingat sa iyo. Na po? Yan po. Now, pangatlo, maging si Virgin Mary. Virgin Mary. The Mother of God. Mayroon pong misyon. Okay? Natukoy ko yung Virgin eh. Tutuwid natin. Mayroon po siyang malaking misyon. Na po? Ang tanong, virgin pa ba siya? Pag tinignan nyo sa Mark chapter 6, verse 3, makikita nyo. Pinakita ng Biblia na hindi pa na pala siya birhen. Na po? Hindi ba ito ang mga karpenterong si Kristo ang tinutukoy dyan? Anak ni Maria at kapatid ni na Santiago, Jose, Judas at Simon? Taga rito rin ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Kaya hindi sila naniniwala sa kanya. See? Paano maniniwala? Sinasabi niya siya Mesias, samantalang may mga kapatid siya sa laman. See? Yun ang naging problema niya. So doon pa lang, makita natin na si Maria at si Jose, pagkapanganak sa ating Panginoon Kristo, nagsama na si Maria at si Jose tulad natin. Naglabing-labing na. Nanganak ng marami. Hindi na tinukoy kung ilan yung babae dyan. Maaaring mas marami pa sa lalaki. Hindi na po siya birhen. Pag binasa natin, sinaysay natin sa Biblia, makikita natin yung katotohanan. Hindi yung sabi-sabi lang, turo-turo lang, lika-lika lang ng tao. Nakadepende tayo lagi sa Biblia. Kaya nisa-isa natin lahat ng mga talata. No? Mother of God. Okay? Ina ba siya ng Diyos? Okay? Kanina, pinakita rito. Na po. Bagamat siya ay Diyos, hindi niya pinanghawakan, hinubad niya. Okay? Yung kanyang kadiyusan. Yung kanyang nature. Ang nature kasi hindi mo siya mahipo. Hindi mo siya makita. Hindi mo siya mayakap. Yun ang Diyos Espiritu. 1:4:24, ang Diyos ay Espiritu. Ito yung kanyang katayuan. See? Ang kanyang kalagayan. Isinuot niya yung bahagi ng laman, nag-anyong laman. Mas mababa pa sa tao, naging alipin. Yun ang kaninang ating binasa. Yun ang kanyang pinasok na katayuan. Doon sa kanyang pagiging alipin, pagiging laman na may kamatayan, kaya nga namatay siya sa krus.
Yun ang kanyang pinasok bilang isang tao. Nauuhaw siya. Kaya sa krus, nauuhaw ako. Pagdating doon sa Samaritana, sabi niya, pwede bang makiinom? Nagutom siya. Umiyak siya. Tulad ng isang tao. See? Kaya nga sabi ng prayer, Holy Mary, Mother of God. Tagal yan. Yan ang mga tinuturo diyan. Naging estudyante rin ako ng SAA. Naging problema nila ako. Lahat ng turo nila, kinukontra ko. Kaya hindi na ako makapag-aral yan. Inano nila ako. Saka lang ako nalampyungatan. Saka ko nalaman, wala palang ibang eskwelahan dito. Wala akong matakbuhan. Wala pang fisheries nung araw. Saka ko nalaman, saka ko natuklasan. Nag-iisa lang na high school yan. Mayroon, sa Burlan, pero agriculture, sa lupa. Hindi ko naman pwedeng pumunta doon para lang makapagpatuloy. Kaya maaga akong lumuwas ng Manila sa pag-asa kong makapag-aral. Okay? Ama, Mother of God. See? Holy Mary, Mother of God, pray for us. Panalangin mo kami ngayon hanggang sa kami ay mamatay. See? Karapat-dapat ba siya na pagpagubilinan ng ating mga kaluluwa pagdating sa kaligtasan? Okay? Yan ang hindi. Inilihim yan. Inilihim ng RCC na kung saan marami silang binatak sa kapahamakan. Kaya nga puro sila padasal sa namatay. Yun lang kanilang pag-asa. Okay? Ako. Now, saysayin natin. Proverbs chapter 30, verse 4. Pansinin natin, ha? Sino ang dalubhasa tungkol sa kalangitan? Sino ang nakapigil ng hangin sa kanyang mga palad? Sino ang nakapagbalot ng tubig sa isang damit? Sino ang naglagay ng mga hangganan sa daigdig? Sino siya? Sino ang kanyang anak? Dalawa pa lang yan. Ando na yan. Wala pang pasimula. Nandun na yan. Dadalawa. Kita natin? Ha? Genesis chapter 1 verse 1. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Sa English yan, ganito. In the beginning, God. See? Nang pasimula ang Diyos. Saka lang siya nilikha ang langit at lupa. Pag binuksan mo ang Bible, preface ng Bible, na po, unang talata, Diyos. Unang chapter, Diyos. Unang verse, Diyos. Unang number, Diyos. See? Wala akong makitang ina. Genesis chapter 1 verse 26. Ay, wala dyan, ano? Ang sabi ng talata, lalangin natin ang tao ayon sa ating, ito na. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. May kausap na ang Diyos na kamanlilikha. Andiyan na yan. At magkakaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda, sa dagat at sa lahat ng ibon. Sabi ng iba, anghel yung kausap. Hindi po pwedeng maging anghel. Dahil mga anghel, espiritong nilikha rin ng Diyos. Pag binasa ng Hebrew chapter 1, verse 14, verse 7, mga nilikha sila ng Diyos. Hindi sila manlilikha. Kamanlilikha. Ang kausap dyan ng Diyos, yung kanyang kamanlilikha.
Diyan na po yung Espiritu. Kaya pag binasa mo yung verse 2, at ang Espiritu napasa ibabaw ng tubig. See? Sa creation. Diyan na. Wala ako makitang ina. John 1:1. Nang pasimula ay naruna ang salita. Ang salita ay kasama na ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Pag binuksan niyo yan, sa bahagi ng 1 Corinthians chapter 1 verse 24, makikita niyo, yung salita pala, yun ang kapangyarihan ng Diyos. Si Kristo. See? Magkaroon at nagkaroon. Lahat. Nayari ang lahat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Kasama na niya sa pasimula pa lang ang Panginoong Jesucristo. Okay? Sa verse 14, naging tao ang salita at naniran sa piling namin. Nakita namin ang kalwalhatian na tunay na kanya bilang isang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandang loob at ng katotohanan. Nagsalama na yung salita. You see? Diyan na pumapasok ngayon si Maria. Okay? Sa pagsasalaman. Pagsasalaman. Diyan na pumapasok si Maria. Okay? Kaya sabi niya, dalangin natin. Ang tao ayon sa ating wangis, doon palang papasok yung kalagayan ng tao. Sa sinabi ng Diyos, dalalangin natin ayon sa ating larawan, ayon sa ating anyo. Wala pa lahat ng bagay, wala pa lahat ng tao. Okay? Doon palang magpapasimula yung pagiging tao ni Maria. Okay. Pagsalaman, Isaiah 7:14, para makita natin ang daloy. Dahil dito, si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan, maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki, tatawagin sa pangalang Emmanuel. Emano, sumasa atin. El, Diyos. Kaya nga may El Shaddai. El Shaddai. Yan, El, Diyos na makapangyarihan. Shaddai, makapangyarihan. Emano, sumasa atin. El, ang Diyos. Yan po ang ibig sabihin yan. Sumasa atin na ang Diyos. Dati hiwalay tayo. See? Okay? Matthew chapter 1, verse 22 to 23. Maglilihi ang isang berhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. See? Sumasa atin ang Diyos. Sa pamamagitan niya, sumasa atin ang Diyos. Kaya nga ito yung ginagamit ng mga hindi naniniwala sa kadiyusan ni Kristo. Kanilang ginagamit yung 1 Timothy chapter 2 verse 15, verse 5 yata, verse 15. Na si Kristo ang tagapamagitan sa Diyos at tao. Hindi nila maunawaan yun. Sinabi nila, kita nyo, tao si Kristo, tagapamagitan. Ang hindi nila maunawaan, taglay niya yung dalawa. Tagapamagitan siya sa Diyos, tagapamagitan siya sa tao. Yun ang kanyang papel. No? Now, ito po. Sa Lucas, Kabanatang 1, 31 hanggang 35, kaya naayaan po natin ang Biblia magsalita Ito pong hindi, Biblia ang hindi pinabibigay, pinababasa sa lahat. Makinig ka, ikaw ay maglili, sabi ng anghel kay Maria, at manganganak ng isang sanggol na lalaki, at siya ay papangalanan mong Jesus. Yan na, pumasok na ngayon ang ating Panginoon Kristo sa laman, sa tao. Pangalan niya, Jesus. Ibig sabihin, Mesiyas. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob
magpakailanman. Ang kanyang pag-aari ay walang katapusan. Okay? Paano pong mangyayari ito? Gayong ako'y isang berhen. See? Tanong ni Maria. Ha? Isang berhen. Sumagot ang anghel, sa sayo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisila mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. See? Ando na po yun. Na po. Diyan po pumasok ang bahagi ng misyon ni Maria. Na po? Berhen Maria. Berhen po siya. Na po? Kaya nagtataka po siya eh. Paano mangyayari ito? Manganganak ako? Hindi ako nagkakaroon ng karanasan makipag-shipping? Makipagtalik? See? Yan ano niya? Pero lililiman ka, ang sabi ng verse 35. Na po? Sa verse 46, 48, pansinin po ninyo. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at ang aking espiritu'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. See? Kailangan niya ng kaligtasan. Nung malaman niya na siya ang magdadala sa Panginoon Kristo na isang Mesiyas na tagapagligtas, nagpupuri ang aking puso, nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. See? Tagapagligtas po niya, alam niya, kasama siya sa mga tinatawag na mga makasalanan. Sabi diyan, Romans chapter 5 verse 12. Ang kasalanan ay pumasok sa sanglibutan sa pamamagitan ng isang tao. Si Adan po yan. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Magkasama na yan. Magkaakap na yung kasalanan at kamatayan. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao. Lahat ng tao. Ha? Simula kay Adan, sa lahat ng lahi, pumasok ang kasalanan at kamatayan. Lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Huwag natin pasisinungalingan. May exemption dyan. Na-exempted si Maria. Kasama siya. Kaya nga sinabi niya, nagagalak ako sa Diyos na aking tagapagligtas. See? Nilingap niya, kung itutuloy natin, nilingap niya ang kanyang abang alitin ang kanyang sinabi sa kanyang sarili. Ano po? Now, pumasok ang kasalanan. 1 Jes, walang matuwid, wala kahit isa. Okay. Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Pag binasa mo ang Biblia, po, walang matuwid, wala kahit isa. Okay? Roma 3:23, lahat nagkasala at hindi aabot sa pamantayan ng Diyos. Okay? Lahat. Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Okay? Walang exempted yan. Isa lang. Yung Hebrew chapter 7, verse 26, yun lang exempted yan. Ang ating Panginoon Kristo. Binukod siya sa mga tao, ang sabi ng talata. Siya'y banal. Hindi nagkasala. Okay? Lahat makasalanan. Matthew chapter 28, verse 18. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Okay? Binigay na sa kanya ng Ama, lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. See? Wala pong tumilamsik, nakit, kahit konti, kahit kanino.
Kahit yun mga pangalan dyan, ng mga kung sino-sino mga ano dyan, na dinadasalan. Walang tumilamsik na kapangyarihan dyan. Maging kay Maria. Wala pong tumilamsik dyan. Lahat, nakasentro ang kapangyarihan sa ating Panginoong Jesucristo. Na po? Kakalungkot. Kakalungkot talaga. Nung kailan yun, anong taon yun? Baragatan? Hindi naman piyesta yun eh. Baragatan? May kanya-kanyang exhibition. Yung mga bawat munisipyo. Pagdating doon sa koron, tinawagan na yung koron, magpe-present ng kanilang mga dance program, ng kanilang mga ano, biglang tumayo yung kanilang announcer dito sa koron. Viva San Agustin! Pinagpala niya ang bayan ng koron sa pagkakaroon ng maraming perlas. Nakakalungkot. Sino ba ito mga ito? Na walang pangalan sa Biblia. Ligaw talaga ang tao. Sa halip na kumapit sa totoong Diyos na nag-iisa. No? Karoon ng mga perlas. Ay sabi ng Diyos, magkaroon ng tubig sa itaas, magkaroon ng tubig sa baba. Mahati ang tubig, lumitaw ang lupa. See? Nung sabihin ng Diyos, nandaan na. Yung mga kayamanan sa dagat, yung mga nabubuhay sa dagat, yung mga perlas sa dagat, galing sa Diyos. Lahat. Tapos mabanggit yung sisigaw mo. Viva San Agustin, pinagpalan niyo bayan ng Kurod. Dahil sa pagkakaroon ng maraming perlas. Ano ba ito? Ligaw ang marami. Ligaw talaga marami. Kaya yung mga, wala na dito ngayon. Hindi na nyo inabot. Yung mga ate-atehanon, puro itim yan. Tapos may mga sombrero silang mga balahibo ng manok. Mayroon silang pana na lumalagitik. Pag binitiwan, tutunog. Ayan, tek, ganyan. Ati-ati sa koron, to buwan kami, paray, tak. Sino nakaabot doon? Wala. Ayun. Magsubra sa tinagom, lagpas sa mong balay, tek. Ati-ati, ang tinataas nila, si San Agustin. Yan po ang tinataas nila. Asan ang Diyos? Asan si Kristo? Asan yung plano ng Diyos? Bibigay ang kanyang kasi isang anak para sa iyo. Pagkatapos ngayon, iba ang kikilalanin mo. May pangunawa tayo. Kung saan mo dapat ilagay ang iyong pananampalataya, kung saan mo ilagay ang iyong sarili. Marami nabubuhay sa haka-haka. Marami nabubuhay sa katuruan na wala sa Biblia. Marami napapahamak. Napakarami nang napahamak, milyon-milyon, na hindi nila matiyak ang kanilang kalagayan. Kaya nga ganyan ang resulta. Puro dasal, pero walang makatiyak doon sa mga nagdadasal kung kailan malilipat ang kanilang mga mahal sa buhay. Mula doon sa sinasabi nilang lugar na wala naman sa Biblia, pupunta sa langit. Buksan natin yung ating pangunawa. Lahat gumagamit ng Biblia, kaya lang pagdating sa bagay ng pagtuturo, wala na sa katotohanan. Kaya ini-session natin yung talata lahat para umakma yung katotohanan. Huwag nating sapalaran yung ating mga kaluluwa sa walang katiyakan. Samantalang sinasabi na rito sa banal na kasulatan, ang direksyon na mayroong Diyos na nagkatawang tao para sa bawat isa. Makakalungkot tapos hindi kikilalanin. No? Sasapalaran mo yung kaluluwa mo sa kamay ng kapwa-tao mo. Acts chapter 4 verse 12. Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na binigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Bakit hindi maunawaan yan?
Ang Panginoong Jesucristo yan. Juan 14:6. Juan 14:6. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ang buhay. Walang nakakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. See? Pag wala ka kay Kristo, wala ka sa tunay na daan. Kahit sabihin mo dating daan ka pa o ano pang daan. Sa'yo na ang lahat ng 1,000 daan. Kung wala si Kristo sa'yo, wala ka sa tunay na daan. Kung wala ka kay Kristo, wala ka sa katotohanan. Ligaw ka. Ligaw ka. Kung wala si Kristo sa'yo, pagkatapos ng kamatayan, wala kang buhay. Nasa Kanya ang buhay. Okay? Hindi makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Okay? Eh, siya namatay. Siya namatay. Diba? Now, ano si Maria? Balik natin doon. Ay, ito si Maria. Kuha niyo. Lalagyan siya ng gamot sa loob. Para yung gamot sa loob, makarating sa'yo. Kuha natin. Ito yung gamot sa kamatayan. Yung laman. See? Pag kinuha mo to, tinanggap mo to, maliligtas ka sa kamatayan. Okay? Yun. Itong inumin mo. Huwag ito. Mamamatay ka. Okay? Kukuha natin. Kaya sabi ni Maria, nagpupuri ang aking puso at nagagalak ang espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas kasi siya magdadala. Nakukuha ba natin? No? Matamis yan. Bote. Okay? John chapter 19, verse 26 to 27. Ayan. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, Ginang, narito ang iyong anak. At sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. Mula noon, pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay ang ina ni Jesus. See? Ganito po yan. Kunyari, ako si Jesus. Nakabayubay na ako. Isa yan sa 7 wika. Ganyan. Si Juan lang natili sa krus. Lahat ng kanyang mga alagad nangawala. Pero yung mga babae nandun. Hindi siya iniwan. Isa na doon ang kanyang ina. No? Maria Magdalena, nandun din. Si Salome, nandun din. Nakadipa siya. Sabi niya, babae, woman. Sabi niya, prinisenta niya si Juan na kanyang minamahal na alagad. Pinakamamahal niyang alagad yon, pinakabata, na lagi nakahilig sa kanya. No? Ang iyong anak. See? Lalaki, ang iyong ina. Pagtatagubilin. Ibig sabihin nun, nanay, simula ngayon,
Siya na ang iyong anak. See? Kapalit ko sa lahat ng aking mga responsibilidad para sa iyo. Juan, siya na ang iyong magiging ina. See? Ako, tagapagligtas ninyong dalawa. Panginoon at Diyos na tagapagligtas ninyong dalawa. Maliwanag po yun. Dahil ang pagiging tao ni Kristo nagtatapos doon sa krus. See? Doon po nagtatapos ang kanyang pagiging tao. Na po? Kaya nga sabi niya, John chapter 19 verse 30, it is finished. Tapos na. Yung simulang plano ng Diyos, pag-ibig ng Diyos, yung kanyang misyon, doon po natapos sa krus. Nakukuha po ba natin? Yan po. Inisa-isa po natin. Ano pa lang tayo, nakapangatlo pa lang tayo. Okay? Si Juan Bautista may mission din. Ang kanyang magulang, kariris na. Wala na. Pag ginanya ang kamay niya, yung ano dito, laylay na. Okay? Yung kanyang liig, nagbabaligat na. Sa katandaan. Tapos baog pa. Si Elizabeth. Magka-mag-anak yan. Si Juan Bautista at ang Panginoon Kristo, magpinsan. Pero ninais ng Diyos na manganak si Elizabeth, magbuntis. Dahil ang misyon ni Juan, ihanda ang daan ng Panginoon. Okay? Maliit pa siya, nandun na siya sa ilang. Kinakain yung, ano ba ang tawag yan? Locust. No? Tsaka pulot. Yun lang kanyang pagkain. Balat ng hayop yung kanyang damit. Andun na siya sa ilang, sumisigaw. Ihanda niyo ang daan ng Panginoon. Ituwid ninyo ang daan ng Panginoon. Mangagsisi kayo at magpabautismo. See? Yun ang kanyang misyon. Ihanda ang daanan ng Panginoon. Matanda na yung kanyang ama. Lucas 1:7. Wala silang anak dahil baog si Elizabeth at kapwa sila matanda na. See? Wala nang asin. Wala nang kakayanan. Isaiah chapter 40, verse 3 to 4. Ganito ang sinisigaw ng isang tinig. Ihanda ninyo ang daraanan ni Yahweh sa ilang. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran sa ilang. Okay? Tambakan ang mga libis, patagin ang mga burol at bundok at pantayin ang mga bakubakong daan. Okay na yan? Okay. Ano yan? Lalakaran talaga? Hindi. Buhay mo. Yung buhay mo, patagin mo na. Maraming sukal, tanggalin mo. Suko mo sa Diyos. Okay? Dahil papasok si Kristo. Yan po yan. Matthew 3, 1 hanggang 6. Mahaba-haba ito ah. Nang mga panahon yun, dumating si Juan na tagapagbautismo sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Ganito ang kanyang sinasabi, magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaias nang sabihin niya, ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, gumawa kayo ng mga matuwid na landas na kanyang lalakaran. Gawa ng balahibo ng kamilyo ang damit ni Juan at sa balat na naman ng hayop ang kanyang sinturon, ang kanya namang pagkain ay balang at pulot-pukyutan. Dinarayo siya ng mga tao mula sa Jerusalem, sa buong Judea at
sa magkabilang panig ng ilog Jordan. Ipinapahayag niya ang kanilang mga kasalanan at sila'y binabautismo niya sa ilog Jordan. Oh, wala na. Okay. Yun. Nagbabautismo siya sa pagsisisi. First step. Kaya nga sinabi niya, linisin ninyo. First step sa kasalanan. No? Kaya nga pag kinilala mo ang Panginoon, unang-unang dapat mong gawin, magsisi. Di ba? Pagsisihan mo yung mga kasalanan. Linisin mo ang iyong sarili, ang iyong puso, lahat linisin mo. Yun ang ginawa ng magnanakaw doon sa krus, ng kriminal doon sa krus. Ang sabi ng isa, kung ikaw ang Kristo, bakit hindi ka bumaba sa iyong krus? Siligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. See? Ano sabi ng isang kriminal? Mangilabot ka sa iyong sinasabi. Sapagkat tayo naparusahan, tayo nagkasala. Aminado siya na siya ay makasalanan. Aminado siya na siya mamamatay dahil siya ay isang makasalanan. Pero sabi niya, bagamat ang taong ito naparusahan nang hindi nagkasala. Sa kanya sinabi, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. See? Nilinis niya kanyang sarili. Walang relihiyon. Walang naganap na bautismo. Wala ni anumang ginawang mabuti. Wala ni anumang mga bahagi ng programa ng isang relihiyon. Wala siyang ginawa. Hindi siya nakapagpainom ng malamig na tubig sa kanyang kapwa. Pero naging banal. Buhay pa siya, alam na niya. Maiiwan niya ang kanyang katawan, makakasama ang kanyang kaluluwa sa bahagi ng ating Panginoon Kristo. Yan po yung katiyakan. Ano po? Okay. 1:29. Ay, wala pala yan. Yeah. Nang lumapit sa kanyang Panginoon Kristo isang umaga, nakita ni Juan na lumalapit sa kanyang Panginoon, sinabi niya, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. See? Tinuro niya sa Panginoon. Dahil napagkakamalan siya. Ayan. Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi niya, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. See? Itinuturo niya sa ating Panginoon Kristo. Naghahanda lang siya ng dadaanan ng ating Panginoong Kristo. See? Si Judas, may misyon. Huh? Minsan, sa iman natin, pag nagagalit yung isang ina sa kanyang anak, Judas kang bata ka. Huh? Pero may misyon siya. Kay Maria, kay Virgin Maria, kay Judas, kay Juan, lahat ng yan. Wala na dapat hindi pinanganak si Juan. Zero sa kalooban ng Diyos, pinanganak yan. Para mauna sa Panginoon. Ay, ito naman. Ang paglalakbay ng Panginoon doon sa krus. See? Alam natin yan. Tingnan natin. Silipin natin Genesis chapter 3, verse 15 to 21. 15 lang. Tapos verse 21. Kayo ng babae aking pag-aawayin, binhimot binhi niya ay lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo at ang sakong niya ikaw ang tutuklaw. Diyan pa lang, ipinakikita na po yung kalagayan ng ating Panginoon Kristo. Darako siya sa cross. No? Yung kanyang kamatayan sa cross. Sa verse 21, ang mag-asawa, ginawa niya ng mga damit na yari sa balat ng hayop. See? Ito nung panahon na bumagsak sa kasalanan ang dalawa. No? Sa pagsuway sa Diyos. Yung kinain nila, yung bungang ipinagbabawal. So, nung kainin nila, nahubad lahat. Yung mga bahagi, nakita nila kanilang sarili, hubad na sa lahat ng bagay. Hubad sa kabanalan, hubad sa karangyaan, hubad sa walang hanggang buhay. Lahat napasa kanila. Ano po? Gumawa sila ng panapi, sarili nilang ideya, pamamaraan. Kayon po yung relihiyon ngayon. Yung pamamaraan ng tao para siya makaharap ulit sa Diyos. Pero hindi yan. Ano ginawa ng Diyos? Gumawa siya ng damit
panakip sa kaubaran ng tao sa pamamagitan ng may dugo, may buhay na mamamatay, mayroong walang kinalaman sa kasalanan ng dalawa. See? Yun po, nakatakda na mamatay ang ating Panginoon Kristo sa krus. Kaya kailangan si Judas, ang kanyang misyon, ihatid sa krus. Si Kristo. Yan po. Sa John chapter 13, verse 21. Pagkasabi nito, si Jesus ay labis na nabagabag at nagpahayag sa kanila, tandaan ninyo, ipagkakanulo ako ng isa sa inyo. Hindi pa yan alam ni Judas. Wala pa siyang kamalayan. Sa kanyang sarili, hindi niya alam. Pirus nakatuka sa kanya. See? Sa kasunod, siya ang taong aabutan ko. See? Designated siya. Siya ang taong aabutan ko ng tinapay sa aking isasawsaw. Sagot ni Jesus. Nagsawsaw nga siya ng tinapay at ibinigay yun kay Judas na anak ni Simon. Talatang 27. Nang matanggap ni Judas ang tinapay, pumasok sa kanya si Satanas. Tingnan nyo, pumasok sa kanya, doon pa lang, nagkaroon ng direksyon yung kanyang sarili kung ano ang kanyang gagampanang misyon. Pumasok, sinabi ni Jesus kay Judas, gawin mo kaagad ang dapat mong gawin. See? May misyon siya para lang matupad. Kawawa! Sa dami ng tao, sa kanya makatuka ngayon, para lang ang anak ng Diyos simula sa kapanakan doon sa Bethlehem, mati doon sa Golgota. Okay? Kabag-abag. Kaya ano sabi doon? Mark chapter 14. Marcos 14, papanaw ang anak ng tao. Si Kristo yan. Mamamatay siya ayon sa nasusulat tungkol sa kanya. Simula sa Heneses. Nasusulat na yan. Mamamatay. Subalit kahabag-habag ang taong magkakanulo sa kanya. Mabuti pang sa taong yon ang hindi na siya ipinanganak. Kawawa. See? Alam ng Panginoon magpapakamatay. Alam niya yan. Pero kung nagsisi lang siya, sisi siya, tinapon niya yung lahat. Ibinalik niya yung 30 pilak na yan. Inihagis niya doon sa mga kausap niya. Nung makita niyang grabe ang parusa na nangyari sa Panginoon. See? Ibinalik niya lahat. Isinaboy niya yan. Ang problema lang, binitin niya kanyang sarili. See? Kaya alam ng Panginoon yan. Misyon. Misyon. Ang dami pa yan eh. Pakarami pa. No? Si Jose may misyon. Ng 12 tribes, alam na niyo yun? May misyon yun. Pinadala siya roon. Nakakaawa rin yan. Si Jose. Binalak patayin ng kanyang mga kapatid. No? Inihulog sa balon. Na walang tubig. Napakalalim. Nung ihango doon, ibinenta sa presyong alipin. Pagdating doon, nakursunada ng asawa ni Potiphar. Gwapong lalaki, mabulas. Araw-araw, pinakikiusapan siya, nagmamakaawa sa kanya, sipingan mo ako. Araw-araw, ang sabi ng Biblia. See? Pero hindi niya kinaya. No? Nung mahawakan yung kanyang damit, ginamit ito na katibayan, na ginaasa raw siya. Tumakbo siya palabas. See? Binilanggo siya ng matagal. May layunin ng Diyos. Yung pala, gamitin siya sa panahon na matinding pagutom na mararanasan ng Egyptian, ng Egypt. Na po? Kung kaya napasok dyan, yung lahi ng mga ano. Tipunin ang kanyang lahat ng kanyang pamilya na po, na nakarating sa Ehipto. Diyan, dumami na po yung tinatawag ng mga Israelita
Nung dumami na, natakot na yung mga Israelita, baka umaklas ito, mas marami na sa kanila, no? Kaya puro alipin, ginawa nilang alipin yan. Ngayon, pumasok ngayon si Moises. Ayan. Yan mga kwento. Pumasok si Moises, pagdating kay Moises, pinalaki siya ng Diyos sa loob ng palasyo. Di ba tinapon yan, pinaagos sa ilog. Para lang mabuhay dahil pinapatayin lahat ng bata noon. Okay? Lumaki siya sa palasyo. Pagkatapos inilabas siya. Para lang makita niya, larawan kung paano inaalipin yung kanyang mga kababayan. Lahat yan ay misyon. Kaya nga nilabas niya yan. Moises, lahat ng yan. Bagamat wala pong misyon na madali. Yan. Wala pong misyon na madali. Sa Matthew chapter 2, verse 16, ito po yung kapanganakan ng ating Panginoong Kristo. Galit na galit si Herodes na malaman niyang nilinlang siya ng mga pantas, kaya't ipinapatay niya ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem at sa palibot nito mula sa gulang na 2 taon pababa. Batay sa panahong sinabi sa kanya ng mga pantas. See? Lahat ng bata na kagulang ng ating Panginoon Kristo sa Bethlehem, pinapatay niya para lang masigurado nakasama ang ating Panginoon Kristo. Okay? Yun po pagpapasimula na kung saan makita po natin. Na po? Nung matapos bautismuhan ng ating Panginoon Kristo, dinala siya sa ilang. Nag-ayuno siya ng 40 days and 40 nights. Pagkatapos dumating ang Diablo, tinukso siya. Di ba? Tinukso siya una sa laman, pagkain. Gawin mo ang batong ito na maging tinapay. No? Pangalawa, sa kanyang kadiyosan. Kung iingatan ka, tumalon ka nga. Pangatlo, yung bahagi ng lahat ng pangangailangan o luho ng sanglibutan at mga kapangyarihan. Sabi niya, pagkakulog ko sa iyo lahat para hadlangan ang kanyang kamatayan sa krus. See? Bagay ang kanyang mga kapatid. Binubuli siya. Lahat-lahat. Inuusig siya. Sa John chapter 7 yan. Makikita niyo yan. 7 verse 5. Naroon yung mga bahagi ng pagbubuli sa kanya ng kanyang mga kapatid. Kasi mismo ang kanyang mga kapatid, walang naniniwala sa kanya. Hindi nananampalataya sa kanya. Okay? Nakalungkot. Kaya sabi nga niya, walang propeta na ginagalang o kinikilala sa kanyang sariling lugar. Diba? Maging si Pedro na kanyang alagad. Sa Matthew chapter 16, verse 22 to 23. Dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos na kailan may hindi iyan mangyayari sa inyo. Ngunit hinarap niya siya ni Jesus at sinabihan, lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao. See? Tinawag niya mismo si Satanas na Diyos. Nung panahon na lumalakad siya sa tubig, nakita ni Pedro, sabi na, huwag kayong matakot, sigaw sila multo. Sabi, huwag kayong matakot, ako ito. Ano malaman nila si Jesus, sabi ni Pedro, Panginoon, kung ikaw nga yan, paparianin mo ako. Nakalakad si Pedro sa dagat, pamamagitan ng kanyang pananampalataya at salita ng Panginoon. Pero nung konting alon lang at hangin, inalis niya ang kanyang paningin sa Panginoon. Bumulusok si Pedro sa ilalim. Saka siya sumigaw, Panginoon, sagipin ninyo ako. See? Sagipin ninyo ako. Nung hawakan siya ng Panginoon sa kamay, ikaw nakukunti ang pananampalataya. Bakit ka nag-alinlangan? Kung ako,
si Kristo. Bakit ko ilalagay ang aking iglesia sa kakonti ang pananampalataya? Bakit ko ilalagay ang aking iglesia sa tinawag kong Satanas? Na hindi siya pwedeng pagkatiwalaan. See? Sabi niya, ikaw Pedro, sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Ito, hindi kay Pedro. Okay? Hindi niya sinabing, sa iyo ko itatayo. Batong yan si Kristo. Pag tinignan mo yan, pati sa lumang tipan, nandiyan na siya ang batong nagbibigay ng tubig na inumin ng mga Israelitang naglalakbay. Siya ang batong panulukan. Now, alam po niyo mga minamahal, ang sabi ng Acts chapter 1, balikan natin. Verse 8. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Yan po. Tayo. Ano po? Pasiton, sabi ni Apostol Pablo, yung aking tinanggap, binibigay ko naman sa inyo. Okay? Huwag niyong patulugin sa kamay niyo. Yung kaligtasan na napasa inyo, i-share mo. Ibahagi mo. Okay? I-witness mo ang problema. Yun ang problema sa atin. Pagdating sa atin, tulog na. Alam niyo, maraming mga church goer, pero hindi mga church grower. Okay? Kain lang tayo ng kain, pero hindi tayo nagsishare ng ating mga kinakain. Yan ang problema. Babalik na lang ang Panginoon. Malapit na. Yung nakalagay sa Bible, andyan na lahat, lumabas na. Nakikita natin lahat ngayon. Yung mga malayo na sa kaligtasan, wala nang mensaheng repentance, wala nang mensaheng kaligtasan, wala nang mensaheng katiyakan na nakasentro kay Kristo. Ngayon, puro na lang pahagis-hagis na mga jacket, pahagis-hagis na, buwal lahat. Andiyan na nakasentro. See? Yan ang takbo ng panahon ngayon. Nilalayo ang ebanghelyo kay Kristo na kung saan nandun ang sentro ng kaligtasan. Ito na po ang panahon natin. Pagbukas nyo lang, siguro, alam ko, nakikita rin nyo lahat, yung mga kaganapan na yan. See? Kakalungkot, pati sapatos, nangingisa yung tao sa sapatos. Terrible. Matthew chapter 24, verse 5, lilitaw ang maraming magsasabing, marami na nakiklaim na sila, ano ba yung ni Kibuloy? Siya ang appointed. Walang appointed, maliban ang Panginoon Kristo. Anointed ang Panginoon Kristo. 1 Peter chapter 2, verse 20. Chapter 1, verse 20. Kaya nga siya Visayas eh. See? Anong sabi ng babae doon sa Baritana? Kausap ng Panginoon Kristo. Alam ko po na darating ang Misayas, ang tinatawag na Kristo, Jesus. See? Ano sabi ni Panginoon? Ako ang tinutukoy mo. See? Alam nila, noon pa. Tayo naman alam natin, babalik si Kristo. Pero marami ang hindi nakahanda. Okay? Hindi handa. Walang langis. Kanilang mga ilawan. Ang dami na napapahamak. Napakarami na napapahamak. Pero tayo, kulang tayo sa pakikibahagi. Okay? Wala tayong dinadalang relihiyon. Walang relihiyon sa langit. Walang relihiyon sa langit. Okay, dito ako magtatapos. Kwento. Sabi ko,
Nanaginip ako namatay. Pagkatapos, pag-akyat ko sa langit, sinalubong ako ng Panginoon. Sabi niya, Vic, welcome. Sabi ko, Panginoon, pwede ba bago ako pumasok? Kung pwede, makapasyal muna ako dun sa impyerno. Meron lang akong aalamin. Okay? Pag sabi niya, okay. Pagdating doon, sabi sa akin ng Diablo, ni Satanas, Lucifer, welcome. Sabi ko, hindi ako para diyan. Gusto ko lang itanong sa'yo. Tinanong ko lahat ng klase ng relihiyon. Isa-isa lahat. Kasama na ang aking relihiyon. Meron bang ganyan dito? Meron bang Jehovah's Witnesses yan? Marami. Meron bang Sabadista? Marami. Meron bang RCS? Marami. Meron bang MCGI? Marami. Tapos, meron bang ganyan? Yung relihiyon ko, binanggit ko. Marami. See? Ang dami rin pala. Pag-akyat ko sa langit, sabi ko, Panginoon, pwede ba bago ako pumasok, tatanong ko lang kung sino yung mga nag-aawitan dyan. No? Sabi ko, mayroon bang mga relihiyon dyan? Wala. Tinanong ko isa-isa yung tinanong ko doon. Wala. Wala. Wala lahat. Ay, sino-sino yung lahat ng mga laksa-laksang nag-aawitan dyan? Mga anak ng Diyos. Walang kinikilalang relihiyon sa langit. Personal na relasyon mo kay Kristo. See? Kung wala kang personal na relasyon mo kay Kristo, unauthorized person, keep out. Yan ang sinasabi ng Biblia. Kaya dapat po tayo magkaroon ng pag-ibig. Yung totoong pag-ibig, bahagi mo. Yung kaligtasan na ginawa ni Kristo sa iyo. Huwag kang kieto-kieto lang, nakukuya-kuya-koy. Maraming paraan. Nasa atin na ngayon ang Facebook. Nasa atin na ngayon, makakarating na yun kahit sa ibang bansa. Ang kulang na lang pakikibahagi ng bawat isa. Di mo siya dinadala sa reliyon mo. Dinadala mo siya magkaroon ng personal na relasyon kay Kristo kasi nandoon ang kanyang kaligtasan. Nandoon ang kanyang katiyakan. Dahil kapag wala kay Kristo, forever, tiyak ang kanyang kapahamakan. Marami po yan. Marami po yan. Nakikita nyo ngayon sitwasyon? Kapangyari na relihiyon, ataking ka sa relihiyon. Okay? Sabi niya, kuya, nilan lang kayo, wala pa hangin 20. Oh. See? Bibilangin tayo. Paramihan. Muntalang sila halos hindi mahulugan ng mga karayom. Okay? Pero, tanong mo isa-isa, meron ka bang Kristo sa puso mo? Hindi nila maintindihan yun. Hindi maintindihan. Sasabihin nila, oo. Pero wala silang katiyakan. Tanongin mo ulit, pag namatay ka, alam mo ba? Saan ka pupunta? Buhay pa ako eh. Di ba? Pag namatay ako, saka ako malalaman. Yan. Totoo yan. Isa lang ang tugon nila. Kasi walang katiyakan. Sa kabila na bumangon na si Kristo, pinatunayan niya na karapat dapat siyang maging tagapagligtas. Pero never na pinagtitiwalaan siya. Mas kapit ang tao sa kanyang kinamulatan, sa kanyang reliyon. Kisa sa pagkilala sa anak ng Diyos. Tanaw na po, mga minamahal. Kayo mahiya. Kayo mahiya. Alam niyo mga simpleng talata sa Biblia? Simpleng talata po ito. Binabalikan lang natin yung bahagi ng kaligtasan para makita po natin yung katibayan lagi. Mayroon po tayong mga pasimula. Ano po? Dami nating kamag-anak, ang dami nating mga kaibigan. Yung Samaria, nandyan lang. See? Ang Bethlehem, nandyan lang. Jerusalem, nandyan lang. Judea, nandito lang.
na kayang abutin. Pero ang problema, hindi natin nagagawa. Okay po? Tayo po'y manalangin, Amang Banal. Marami pong salamat sa katotohanan na yung mga salita. Salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat po sa iyong pagliligtas. Sa aming kalagayan, turuan mo po kami, Ama, na isalig sa iyo ang lahat. Buksan mo po ang aming kaisipan, buksan mo ang aming mga puso, hindi sa bagay, Panginoon, ng pagmamatigas, kundi akapin namin, Panginoon, ang katotohanan na walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat na ikaligtas. Purihin ka sa iyong pag-ibig, pagkakaloob ng iyong bugtong na anak na sa pamagitan nito, Diyos, nagkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Ito ang aming pasasalamat sa pangalan ng Jesu Kristo. Amen. Amen.